Mga fighters na pinagbawalan ng maglaro habang buhay sa sports. Pero bakit kaya? Sa paglipas ng mga taon, maraming fighters ang dumarating at umaalis sa UFC o sa Ultimate Fighting Championship. Paminsan-minsan din ang mga fighters sa dating kasama sa mga promotions ay binibigyan pa ng bagong contract dahil nga sa kanilang taglay na galing at pagsunod sa mga rules and regulation. Pero nakakalungkot, meron din namang mga fighters na nagkakaroon ng kaso. Kaya naman nagre-resulta ito ng pagkaban nila sa UFC. Pero ano nga ba ang mga nagiging dahilan bakit binaban ng mga fighters? At yan nga tatalakayin natin sa video na ito. Manatili ka lang hanggang sa dulo para malaman mo kung sino-sinong mga fighters ang pinagbawalan ng maglaro at bakit sila pinagbawalan na. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na natin. At ang una nga sa ating listahan ay si Paul Daley. Si Paul Daley isa sa mga nangungunang welterweights na talaga namang naging sikat na nakipaglaban siya kay Strikeforce at Bellator. At siya'y naban na habang buhay sa UFC dahil sa hindi magandang insidenteng nadulot niya sa UFC 113 noong 2010 laban kay Josh Koscheck. Si Daley galing mula sa dalawang back-to-back KO finish. Maraming tao nakakita sa kanya bilang isang welterweight world champion. Napakalaki ng hype sa likod ng laban na ito. Higit sa lahat, dahil ang dalawa'y talaga namang magkalaban at nagkatrastukan pa nga sila sa isa't isa, ay binuhos nilang kanilang inis sa mismong laban. Nagalit si Daley nang mukhang titirahin ni Koscheck ang kanyang tuhod hanggang sa singit. Habang patuloy ang laban, napipikon na nga si Daley kay Koscheck dahil nagiging dehado na nga siya. Sa pagkatapos ng huling round, umakyat si Daley kay Koscheck ngunit sa halip na makipagkamay, hindi niya inaasahang natamaan siya ng suntok. Ang referee na si Dan Miragloita ay agad namang namagitan at hinawakan si Daley sa fence para maiwasan ng anumang karagdagang pinsala. Pagkatapos ng insidente, nagkomento ang Pangulo ng UFC na si Dana White tungkol sa pag-uugaling hindi magandang ginawa ni Paul Daley. Kasunod ng kanyang pagkaban mula sa UFC, nagpatuloy si Daley na lamahok sa maraming promotion kabilang na ang Strikeforce at BAMMA. At noong 2015, pumirma siya sa Bellator MMA at naging isa sa kanilang pinakasikat na fighter. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makabalik muli sa UFC dahil sa ginawa niyang pangit na ugali. At ang kasunod naman sa ating listahan ay si Rousimar Palhares. Si Rousimar ay walang alinlangan na kabilang sa mga pinakamahusay na grappler sa kasaysayan ng MMA. Gayunpaman sa kabila ng kanyang tagumpay sa mundo ng MMA, ay meron siyang reputasyon sa pagiging napaka-unsportsmanship. Dahil nga sa pangit niyang ugali sa loob ng stage, hindi na nga nakapagtatakang pinagbawalan na siyang maglaro sa UFC kailanman. Si Rousimar ay isang Brazilian fighter na magaling sa pamamagitan ng kanyang athleticism at BJJ skill o Brazilian Jiu-Jitsu para talunin ng kanyang mga kalaban. At ang isa sa mga pinakapangit niyang ugali, hindi niya agad pinakakawalan ng kalaban kahit na nagta-tap out na ito at kahit na sinasabihan na siya ng referee na huminto. At ang kanyang unang paglabag ay naganap noong 2010 sa UFC 111 na nag-grab niya si Thomas Droll sa pamamagitan ng knee bar na paraan at isa sa pinakadelikadong lock dahil pwede nitong mabalian ng kalaban. At sa kabila ng agad na pagtap at pagsigaw ni Droll sa sakit, hindi ito pinansin ni Rousimar at hindi siya huminto. Hanggang sa referee na mismo nagtanggal ng kanyang kamay sa binti ni Droll. Dahil dito, katanggap si Rousimar ng malaking backlash mula sa media at mga tagahanga pagkatapos ng laban. At pinatawan pa nga siya ng 90-day suspension dahil sa hindi nito pagtanggal sa pagkakalak niya sa binti ni Droll. Matapos makatanggap ng reaksyon ng publiko at pagtanggap ng mahabang suspinde, ay inaasahan ng mga tao na magbabago na siya. Pero nagkamali sila. Dahil noong taong 2013 sa UFC Fight Night 29, after ng 2 years ay inulit niya ang parehong ginawa nito kay Droll laban kay Mike Pierce. Sa 30 seconds ng laban, nagawang nahuli ni Rousimar si Pierce sa isang heel hook submission. Pero hindi pinakawalan ni Rousimar ang submission hold kahit na nakatap na ng 8 beses si Pierce habang sumisigaw sa sakit. At ito naging dahilan sa referee ay patigil agad ang laban. At kinabukasan, inanunsyo ng UFC President na si Dana White ay inalis na nga nila si Rousimar sa kanilang roster dahil nga sa paulit-ulit niyang hindi sportsmanship. At saad pa ni Dana White, hindi na siya muli pang makakalaban sa UFC. At ang kasunod naman sa ating listahan ay si Darrick Minner. Si Darrick Minner ay may ilang magagandang laban sa UFC. Pero siya at ang kanyang coach na si James Krause ay nasangkot sa isang iskandalo noong 2022 na nagdulot ng pag-iiba ng betting policy sa UFC. Si Krause ay grabing pumusta sa mga laban ng MMA at nagkaroon pa nga siya ng maraming pera dahil nagbibigay siya ng mga tips, analysis at mga impormasyong related sa mga fighters. Yun pa man, nagsimula ang nangyaring skandalo sa laban ni Minner kay Shailan sa night nung 214. At nung matalo ni Shailan si Minner,
pagkatapos nitong ma-injured ang tuhod sa first round pa lang, sinabing ang team ni Minor ay sadyang nagbet ng pera sa kalaban nito dahil sa talaga namang talo daw talaga si Minor dahil meron itong knee injury. Si Minor pala ay meron na talagang pinsala sa tuhod bago pang oras ng kanilang laban. At ito naging dahilan ng kanyang maagang pagkatalo. At dahil dito sinuspinde ng Nevada Athletic Commission si Minor at Krajos, pinagbawalan silang dumalo o lumahok sa mga kaganapan sa UFC at bukod pa rito sumailalim din sila sa investigasyon ng FBI. At ang kanilang pandadaya ay humantong sa pagkaban ni Minor sa UFC. Itong sunod naman sa ating listahan ay si Jason Hai. Si Jason Hai ay unang lumaban sa ilalim ng banner ng UFC noong 2010 at ang matalo siya kay Charlie Brenneman ay agad niyang pinarenew ang kontrata niya. At dahil dito, agad naman nag-bounce back ang karir nito sa iba't ibang promotion gaya ng Strikeforce, nakascore pa nga siya ng 7 wins. At ginawa niya ito para patunayan at bigyan ulit siya ng pagkakataon para makapaglaro sa UFC. At nabigyan naman siya ng pagkakataon, nilabanan niya nga ang former champion na si Rafael Dos Anjos. Dito na nga matatapos ang kanyang karir sa UFC. Nangyari ang lahat sa ikalawang round nang makasuntok si Dos Anjos gamit ang isang malaking kanang kamay. Bumagsak si Jason sa ring, malinaw na tumumba. Pagkatapos ay tinigil ng referee ang laban ng humigit kumulang 90 seconds ang natitirang oras. Mabilis tumayo si Jason para i-dispute ang pagpapahinto ng laban at pinakita ang kanyang sama ng loob sa referee na si Kevin Mulhall. Gayunpaman lumayo siya sa pamamagitan ng pagtulak sa referee na napaka-unprofessional. At matapos ang kanyang public apology para sa kanyang maling pag-uugali sa may social media, ito'y huli na pala dahil nagpasya na nga si Dana White, ang pinuno ng UFC, na permanente na ngang tanggalin siya sa roster. Sinabi ni Dana White na hindi na ito makakalaban pa sa UFC dahil sa ginawa nito sa referee. Kinumpara pa ni Dana ang hindi pag-stop noon ni Dali nung pinapahinto siya ng referee para bitawan ng kalaban. At dagdag pa nga niya na wag daw nitong hahawakan ng referee kahit mag-sorry ito sa Twitter na hindi niya ito pababalikin pa. Saan pa ng mga UFC fighters ay dapat irespeto at bigyang galang ang mga referee kung hindi tatanggalin sila nito. Ang sunod naman ay si Matt Riddle. Kahit na siya ay isang sikat na WWE wrestler, si Matt Riddle ay dating isang promising UFC prospect. Nakapasok siya sa UFC sa pamamagitan ng palabas na Ultimate Fighter noong 2008. Pagkatapos ng 5 years, 13 times siyang nakikipagkumpetensya sa loob ng ring. At sa pagitan ng 2012 hanggang 2013, nagpatuloy siya para manalo ng 4 na sunod-sunod na laban. Ngunit ang kanyang pagsikat ay natigil nang magpasya nga ang UFC tanggalin siya. At technically si Riddle hindi talaga opisyal na pinagbawalan habang buhay maglaro. Pero saad kasi ni Dana White na hindi na siya makakabalik pa. Pero bakit? Si Riddle kasi nagpositibo ng 2 beses sa kanyang 2 huling fight laban kay na Chris Clemens at Chael Mills. Isang malaking violation sa UFC ang pakikipaglaban sa ring habang meron kang impluwensya nito. At dahil dito tuluyan na ngang naban si Riddle sa UFC. At ang dahilan ni Riddle kung bakit niya ito ginagawa ay siyang nagpagalit ng husto kay Dana White. Ayon kay Dana White, habang nasa interview siya ng UFC 158 pre-fight conference, sinabi ni White tungkol sa interview noon kay Riddle. At sabi sa kanya ni Riddle, gumagamit siya ng cannabis para hindi niya masaktan ng kanyang mga anak. Matapos patalsikin mula sa UFC, si Matt Riddle ay bumalik muli sa professional wrestling kung saan siya ay pumirma ng premier promotion sa WWE. At ang sunod naman ay si Thiago Silva. Si Thiago Silva ay isang promising UFC prospect na kailanman hindi nagbigay ng isang boring na laban. At simula ng kanyang pag-angat noong 2013, nasira na ang kanyang karir kasunod ng isang seryosong insidente na naranasan niya sa Florida. Inaresto ng SWAT team si Silva sa kanyang mismong bahay matapos umano itong magmaneho sa lugar ni BJJ coach Popobig. Binantaan niya si Taisa Kamiji, dati niyang asawa, at si BJJ coach ay binantaan niya rin gamit ang isang handgun. Dahil dito pagkatapos ng insidente, inalis ni Thiago ng UFC at sinabi ni Dana White na hindi na muli pang makakalaban si Silva sa UFC. Pero ganun pa man, binasura ng korte sa Florida ang lahat ng mga kaso laban kay Silva dahil nga sinabing wala ito o kulang ito sa ebidensya. Kaya naman dahil dito, inuwid din ng UFC ang kanilang desisyon noong una at muling pinabalik si Silva sa UFC. At nang nakabalik na siya sa maikling panahon, muli siyang tinanggal ng organization. Dahil nga lumalabas, nasangkot na naman siya sa isang video footage na nagpapakitang sangkot siya sa isang assault. Sa kabila ng mga legal na isyong ito, patuloy na nakikita nakikipaglaban si Silva sa iba't iba pang mga promotion gaya ng KSW at Eagle FC. Noong 2017 nakuha niya ang ACB Light Heavyweight Championship.
At ang sunod naman sa ating listahan ay si Ruslan Magomedov. Si Ruslan ay napromote bilang sunod-sunod na next big fighter sa Dagestan at tiyak na nasa kanya ang lahat ng skills na kailangan para maabot ang tagumpay sa UFC. At nung mga panahong yun, ang record niya ay 3-0 sa UFC. At ang hype sa paligid niya ay nagsisimula ng lumaki. Yung pa man ng kanyang karir sa UFC ay natapos dahil sa multiple doping violations na nagresulta sa kanyang pagka-end of contract sa UFC noong 2019. Noong 2016, lumabas na siya ay nagpositibo sa metabolite, isang anabolic steroid. At ito'y nagresulta sa kanya ng panibagong violation. At noong April 2019, nagkaroon muli siya ng panibagong violation nang tumanggi siyang kuhanan siya ng out of competition test. At ito'y katumbas na ng pagbagsak sa drug test. Bilang resulta ng third violation, binad na siya ng lifetime sa USADA na naging dahilan ng kanyang permanenteng ban.